Kirchhoff's law, nodal analysis, mesh analysis, Millman's theorem, source conversion theorem, superposition theorem, Thevenin and Norton's theorem, then lastly, yung maximum power transfer theorem. No? So, medyo madami and medyo matagal ng konti ito kasi i-apply natin sila sa mga circuit para mas ma-gets mo yung bawat isa sa kanila. For our learning objectives, no, so syempre at the end of this session, so dapat naintindihan mo na yung iba't ibang network laws and theorems na nabanggit natin dun sa outline. So then be able to apply syempre yung mga yon in solving questions or board exam like questions related to electrical circuits. No, kasi yun yung pinaka goal natin. So magamit mo yung mga natututunan sa mga video lesson para maipasa mo yung board exam. Okay, so let's start with Kirchhoff's law. So Kirchhoff's laws, also called law of electrical networks, meron tayong first and second. No? So yung first law, KCL, so Kirchhoff's current law. So then second naman si KVL or si voltage law naman. So tatandaan mo syempre yung mga ganito, yung may mga first and second, kung alin yung first law, alin yung second law. Kasi may mga tanong sa exam na makikita mo sa choices, pareho na sa choices yung first and yung second. So, marami kasing mga ganito sa electronics or even sa ibang mga subjects, may mga mapapansin ka and may encounter na ganito. Example, yung last time. So, yung discuss natin sa electrostatics, di ba, may Coulomb's law. Then, yung Coulomb's law may first and second. No, sa magnetism, electromagnetism naman, na-discuss natin dun yung Faraday's law. Di ba, si Faraday's law, meron din siyang first and second. Tapos, kung matanong sa exam, possible na pareho na sa choices yung first and second. So, kaya kung alam mo lang na Coulomb's law yun, alam mo lang na Faraday's law yun, di mo naman ma-identify alin yung first and second, mababaliwala lang din. So, mag-50-50 ka pa din dun sa choices. No, so, kaya pakitandaan, so dito, ang first law, yung KCL, so second law, yung KVL. If medyo malito ka man sa exam, so pwede mong gamitin yung ginamit ko na palatandaan dati. So, ako dito ang palatandaan ko yung letter C dito sa KCL, saka yung letter V dito sa KVL. So, if malito kasi ako sa exam, bala ko nun, isipin ko lang alphabetically arrange sila. So, mauna muna yung letter C bago mag letter V. So, di maaalala ko na yung KCL yung first, yung KVL yung second. Okay? So, pag nalito kung alin yung first and second, so isipin lang na alphabetical, mauna muna yung letter C bago mag letter V. Then, syempre, mas i-discuss natin yung bawat isang yan. So, unahin natin yung KCL. Now, KCL daw is based on the law of conservation ng charge. No? So, pwede mo gamitin yung letter C para maalala yung word na to. So, KCL based on the law of conservation ng charge. This law states that the algebraic sum of the currents entering and leaving any node or junction in an electric circuit is equal to 0. Or, in other statement, the sum of the currents into any point of a circuit is equal to the sum of the currents out of that point. Okay, so refresh siguro natin si node, no? Kasi nabanggit dito. Na, 'di ba, dun sa last session natin, so node is kung saan nagmi-meet yung mga components. No? So, kunyari, dito sa example natin na circuit, dito sa may right side, so ito yung mga node natin. So, ito. So, may node tayo dito. So, ayan. So, kasi dito nag-meet yung R1, yung R2, tas yung R3. So, sabi sa KCL, so dun sa unang statement, the algebraic sum daw of the current entering and leaving a node in an electric circuit must be equal to 0. O, sabihin natin may mga current tayo doon. So, sabihin natin yung current galing dito ay 1 na lang.
Tapos, yung current naman dito, so sabihin natin I2. Yung current naman dito, so sabihin natin, ito pala yung I2 na lang. Tapos, ito yung, sabihin natin na 3. Okay, so yun yung current na meron dun sa node. Sabihin natin yung node na yun is node A. So, sabi sa KCL, based dito sa unang statement, the algebraic sum daw. So, take note pala. So, ang binanggit niya dito, algebraic sum. So, ang ibig sabihin kasi nun, i-consider mo yung sign. And kadalasan, sa pag-determine ng sign, so ganito na lang din yung susundin natin. If papunta sa node, yung current, positive. If palayo naman sa node, negative. Now, current entering a node, positive. Current leaving the node, negative. Na pwede mo naman pagpalitin basta malaga consistent ka. So kung ano yung sinunod mo doon sa isa, dapat sa lahat ganun na din. Okay? So sa akin or kung gusto mo ganun din yung sundin, current entering yung positive, current leaving yung negative. Now therefore, kung gagawan ko ng equation yung node natin, so by KCL at node A, no? So dito sa node na to, ang magiging equation ko, positive I1 kasi papunta siya doon, plus I3, no? Kasi yung I3 papunta din, then minus I2. So minus yung I2 kasi palayo siya. Then ito daw must be equal to 0. So ito kapag based dito sa unang statement or yung unang way ng pagkaka-state ng KCL. The algebraic sum, ulitin ko lang, the algebraic sum of current entering and leaving any node in an electric circuit is equal to, eto, 0. So kung based naman dito sa second way ng pagkaka-state ng KCL, so magiging equation mo naman, the sum of current daw into any point is equal to the sum of the current out of that point. So, equate mo daw. So, equate mo naman lahat ng papunta. So, di ba, mga papunta is I1 and I3. Then, lahat ng palayo sa node na yon I2. Ganito naman yung magiging equation natin kung based dun sa way, based sa ganitong way ng pagkaka-state ng KCL. So, syempre, kung i-compare mo yan, so, etong una tsaka etong pangalawa, so equal lang yan. So nalipat lang naman sa right side yung negative I2, so hindi na siya naka-equate ng 0. Kapag mag-compute ka na, so wala naman problema kung ganito ka sa una, so in-equate mo to 0, or ganito sa pangalawa, in-equate mo lahat ng papunta tsaka lahat ng palayo sa node na yan. Okay, so yun yung Kirchhoff's current law natin or KCL. KCL based on the law of conservation of charge. Then ito yung first law. Sabi sa KCL, the algebraic sum of current in a node must be equal to 0, or the sum of current leaving must be equal to the sum of current entering a node. So node naman is a junction kung saan nagme-meet yung mga components natin. For KVL naman, or Kirchhoff's voltage law, so ito yung second law. So based on conservation of energy naman to. So kanina conservation of charge, dito conservation of energy. So ako dati yan palatandaan ko. So hindi naman saktong-sakto pero pwede na. So yung dito tsaka yung letter V. No? So medyo magkamukha lang naman sila ng konti, 'di ba? So ayan, parang eto nadugtungan lang ng konti. No, kung sakali lang naman malito ka talaga next time, so alin yung conservation of charge, alin yung conservation of energy. KVL states that the algebraic sum of all the voltages around a loop is equal to 0. So ganun pa din, so may nabanggit siya dito, algebraic sum ulit. So dito naman, yung pag-determine natin ng positive or negative, determine the current direction in a component. So, if walang nabanggit, mag-assume ka ng direction ng current. Then, decide saan ka magbe-base ng sign, sa pinasukan ba or nalabasan dun sa component na yan.
So, example, so eto na din yung circuit natin. Tapos, mag-assume tayo ng flow ng current. Since wala namang nakalagay na flow ng current dito. So, let's say, ito yung current kay R1. Sabihin natin I1. Tapos, ito yung current kay R3. Sabihin natin R3. Tapos, ito yung current kay I2. So, sabihin natin I2. Now, so yung voltage drop sa isang resistor. So, ito yung positive, ito negative, then ganun din dito, positive dito, negative, then ganun dito, positive, negative. So, basta yung dulong part ng arrow, yun yung negative, tas itong unahang part ng arrow, yun yung negative. Okay, so tapos ayun nga, mag-decide ka, pag gagawa ka na ng equation, kung saan ka magbe-base ng sign. So, kung saan ba lumabas or kung saan ka pumasok. No, okay lang naman kahit alin basta consistent ka. Example, dito. So, 'di ba, maghahanap tayo ng loop tapos mag-KVL tayo. 'Di ba, last time na explain naman natin kung ano yung loop, no? So, dito sa circuit natin, bale meron tayong tatlong loops, no? Tapos 'di ba sa tatlong loops na 'yon, dalawa yung mesh, no? So I hope na iintindihan mo pa yung difference ng loop tsaka mesh. Sabihin natin dito na lang tayo muna sa pinaka-labas, no? So etong loop na 'yon, sabihin natin loop A. No, so kung gagawa natin ng equation, so by KVL yung loop na 'yon, the algebraic sum daw of all the voltages around the loop is equal to 0. So mag-start tayo dito dito tayo start sa ground. So pwedeng clockwise, counterclockwise, depende sa'yo. So dito ang gagawin na lang natin, KVL at loop A, tapos clockwise. Clockwise tayo. So, start tayo dito sa point na to. So, una natin madadaanan yung V1. Tapos, ako pala, so doon ako nagbe-base sa kung saan lumabas. So, sabi ko nga okay lang naman kung doon ka sa kung saan pumasok. Basta consistent. So, doon sa lumabas ako, dito ako papasok sa negative. Diba sa battery, natatandaan mo pa naman siguro to. Ito yung positive niyan, ito negative. Kaya sa kabila, ito yung positive, ito negative. So, sa pagdaan ko dun sa V1, so dun ako lalabas sa positive side niya. So, edi ang maging equation ko doon, positive V1. Then, pagdating dito, so pag nadaanan ko na yung R1, dito ako lalabas sa part na to ng arrow. So, yung part na yung negative, edi magiging minus yung voltage drop kay R1, so edi VR1. Then, pag tinuloy ko yung loop ko, so dediretso ako dito sa R3. So, ang mangyayari, since dito sa R3, sinalubong ko yung flow ng current niya, doon ako lalabas sa part na to nung arrow sa current niya. Diba yung part na yun positive, edi ito magiging positive VR3. So, yung voltage drop kay R3. Then, pagdating ko sa V2, doon ako lalabas sa negative niya. So, the negative V2 is tapos, babalik na ako dito sa kung saan ako nag-start, and equate ko na yon to 0. Okay? So, ganun. Isa pa. So, kunyari, dito naman tayo nag-loop sa, eto, pag ganito. So, dito naman sa maliit na yan. Sabihin natin, letter B naman yon. So, KVL. So, by KVL at loop B naman. So, start ulit tayo dito. So, dito tayo start. So, una natin madadaanan V1. So, doon tayo lalabas sa positive. Edi positive V1. Diba? Tapos, doon sa negative nung R1. So, di minus VR1. Then, pagdating natin dito sa V2, sa R2, doon tayo lalabas sa negative ulit. Edi negative VR2. Then, babalik na tayo doon. So, equate mo na yan to 0. Okay, so try natin dun sa isa pang loop. Dito naman sa kabila. So, then, counterclockwise naman tayo. Sabi ko nga, pag mag-KVL ka, so wala namang problema kahit clockwise or counterclockwise. E di dito, mag-counterclockwise naman tayo. Pag ganyan. So, labihin natin ito, C. Now, so, KVL at C naman tayo. So, KVL at loop C.
Tapos eto counterclockwise, no. So etong B na ginawa natin dito, clockwise 'yan. So sa C counter naman tayo. Okay lang din kahit saan ka magsimula. Kunyari dito tayo nagsimula naman sa part na 'to. So una natin madadaanan do'n yung R2. So then dito tayo lalabas sa part na 'to. So di negative VR2. Tapos dito sa V2 yung kasunod. Kapag dumaan tayo sa V2, doon tayo papasok sa negative niya, lalabas sa positive niya, edi positive V2. Then, kasunod, yung R3, doon tayo lalabas sa negative niya, edi negative VR3 equal to 0. So, ayan yung mga KVL equations na magagawa natin doon sa example circuit natin. Okay, so madali lang. Basta ang mahalaga na huwag kang magkakamali dito, yung sign. So, yung positive and negative. So, KVL based on the law of conservation of energy. So, ito yung second law. So, sabi, the sum of all the voltages around a loop is equal to 0. Or, another way ng pag-state ng KVL, the sum of voltage drop around a loop equals total source voltage. Okay, so add ko lang pala, so may mga pagkakataon na magki-KVL ka tapos hindi ka babalik doon sa starting point. No, so may encounter ka na circuit na ganun. So example, dito na lang natin i-drawing. So may ganito tayong circuit. And tapos lagyan natin ng isa pang resistor dito. Then pangalanan natin to na R1, ito R2, tapos ito V1 na lang, then ito V2. Then etong point na to sabihin natin letter A, then ito sabihin natin B. So ayan yung example ng circuit kunyari. So di ba gagawin mo pag magki-KVL ka, so mag-set ka muna ng current flow, so direction ng current. Kapag walang nakalagay dun sa given, so ikaw naman yung bahala mag-assume. So sabihin natin yung current flow dito sa R1, sabihin na lang natin pag ganito siya. So yun yung I1. Tapos yung current flow dito sa R2, sabihin natin pag ganito, yun yung I2. So basta yung mga current, lalagyan mo ng yung mga resistances pala doon, lalagyan mo ng direction ng current. Mahalaga na ma-determine mo muna yon kasi doon mo nga iba-base kung positive, negative. Depende kung saan lumabas or saan pumasok yung pag-determine mo ng sign. Okay, so may current na tayo. Then sabihin natin, kailangan natin mag-KVL sa part na to from this point papunta dito sa point B. Sabihin natin loop number 1 yan. So, by KVL at 1. So, lagyan na din natin ng 1. So, at 1. So, start tayo dito sa point na to. So, dilalagay mo doon VA. So, doon ka kasi nag-start. Then, minus, lalabas ka dito. So, di V1. So, doon sa negative ka kasi lumabas. Then, pagdaan mo sa R1. So, di ba doon sa part na to ka ng arrow, di ba ito yung positive niyan, negative, edi minus VR1. Or kung sakali, ang given talaga yung resistance and current, edi pwede mo itong palitan ng I1, R1. So, VR1 or I1, R1. Then, dadaanan mo yung V2. Doon ka lalabas sa positive, edi positive V2. Then, kung hindi ka babalik doon sa dating point, so hanggang dito ka lang sa point na to, so edi equate mo yan doon sa voltage sa point na yon. So, VB. Okay, so ganun yung mangyayari kapag umistop ka doon sa isang point sa circuit. So, madalas gagawin natin yung mga ganito pagdating ng mga transistor circuits. Pag mag-analyze na tayo ng mga transistor circuits natin. Kaya mas maganda, ngayon medyo familiar ka na. So, kung sakali naman, so dito ka nag-loop pag ganito, papunta doon sa ground. Hindi ka pa rin bumalik doon sa A, hanggang dito ka kasi sa ground. So, yung magiging equation mo naman doon, so by KVL at, sabihin natin, ito naman yung 2. So, by KVL at 2, so nag-start tayo sa VA, edi VA, madadaanan natin yung V1, so sa negative, edi minus V1, di ba?
Tapos, madadaanan natin yung R1. So, edi pwedeng VR1 or I1R1. So, D minus I1. R1 naman lagay ko dito. Tapos, dediretso ka dito sa R2. So, D minus, kasi yung current na sinet natin, ganito yung direction. D minus I2, R2. Then, dumiretso sa ground. So, di pag dumiretso ka sa ground, equal to 0. So, may isang loop pa dito sa kaliwa, pero I think dito naman sa dalawang KVL equations natin, medyo na kuha mo na. So, yung gusto ko magets mo dun sa part na to. Okay? So, pag magki-KVL, pwede yung hindi ka babalik dun sa starting point. Kung nag-stop ka dun sa isang point, equate mo siya dun sa voltage level dun sa point na yon. Kung dumiretso ka naman sa ground, so equate mo yun to 0. Then, share ko na lang din pala dito, madalas mo din ma-encounter sa mga circuits yung pag-designate ng voltage, minsan single letter yung subscript, minsan double letter yung subscript. For example, so nakalagay is VA, VB, tapos kunyari VAB. No, so ano yung difference ng mga yan? Kapag single letter lang yung subscript, start siguro tayo sa dalawa. Pag dalawang letter yung subscript, di ba, ang ibig sabihin nun, ito yung voltage between point A at B. Or kung meron akong voltmeter, so kunyari may voltmeter ako, so ito voltmeter. So yung terminals ng voltmeter ko, yung isa dito ko ilalagay sa point A, yung isa naman dito ko ilalagay sa point B. No, so ang may measure ko doon yung VAB. No, so kung ang nakalagay lang is single letter yung subscript or yung notation is ganito, VA or VB. So, ang ibig sabihin nun, from point na yon to ground. No, so, siguro dapat may G pa. So, BG, AG. Pero since ground naman yon kahit di na isali. No, kaya VA, VB na lang. No, so, kaya pag sinabing VA, kunyari, eto, VA. So, ang ibig sabihin nun, yung voltmeter ko, so, lalagay ko yung isa dun sa point A. So, kunyari, ito yung point A. Tapos, etong kabila dito sa ground. So, may measure ko doon yung voltage sa pagitan ng point A tsaka etong ground. No, so, kung nakalagay naman is VB, so single letter yung subscript na B. So, ang ibig sabihin naman nun, yung voltmeter nakalagay sa ground, yung isa naman nandito sa point B. So, measure ko doon yung voltage from point B to ground. Okay, so may encounter ka kasi na ganun kapag voltage. No? Minsan isang letter lang yung subscript, minsan naman double letter yung subscript. No? So, mas maganda alam mo yung difference nun. Okay, so ayan yung KVL and KCL. So, sana mas naintindihan mo na sila ngayon. And syempre, yung pinaka-importante dyan, alam mo kung paano sila i-apply sa isang circuit.